What's up guys? Welcome back to my channel. To this video ay gusto kong mag-update kasi nga ilang buwan na ako hindi nakapag-update kasi nga maraming bagay na kailangan natin bigyan priority, lalo na nag-build ako ng aking physical store. Ito yung vape shop na may kasamang sabon station and pisonit. Isa pa sa dahilan bakit ako na busy ako magpaayos ng aking bahay. Kasi luma yung aking dating bahay, kaya pinaayos ko muna and until na bumalik na kami sa dati na yung bahay. Kasi yung bahay na tinira ko ay di sa amin yun, temporary lang kami doon, kaya ganun yung nangyari. Okay, so actually marami ako gusto ituro sa inyo, pero problema yung oras talaga, hindi talaga kasya. And kailangan talaga bigyan ng pansin o tutukan yung aking physical store. Kasi kailangan natin bigyan natin so kasi nga bago pa lang. And regarding doon sa aking physical store, magbibigay ako ng updates kung anong nangyari doon after ng ilang buwan, kung kumita ba o hindi, kung ano yung mga problema na na-encounter ko doon. Okay, so hindi ko na patagalin. Tingnan natin yung mga dapat kong i-share, kung dapat ko ba talaga i-share o kung meron kayong matutunan dito sa usapan na to. Una, direct to the point lang tayo. Okay? So, una, yung vape shop. Kumusta yung vape shop? Kung kumita ba talaga ako o wala? Or baka nalugi? Good news, kumikita naman ako. Pero ngayon, napansin ko na bumababa yung sales. Okay? Sa vape shop, naranasan ko pala na totoo pala yung actually, totoo talaga yun yung supply demand. Kasi may panahon talaga na bigla nagkaroon ng mababang supply, yung stock daw na in demand. Ito yung Black Elite. Sa vape shop ko, ito yung pinakamabenta, ito yung pinakamabilis yung rolling, ito yung pinakamabilis maubos. Eh yung una okay siya, pero yung ilang buwan bigla na lang bumaba yung stock and doon na medyo nagka problema na. Sabi sa economics, pag mataas yung supply, mababa yung demand. Pero pag mataas yung demand, mababa yung supply. So, ano ibig sabihin yan? Pag mataas yung demand, mababa yung supply, ibig sabihin, mataas yung presyo ng stock kasi nga limited yung supply. Pero pag mataas yung supply, mababa yung demand, ibig sabihin, mababa yung presyo. So, yun na, nagka-problema ko doon. Paano ako nagka-problema doon? Nahirapan ako kumuha ng another stock kasi nga nagkakaubusan na. And lumabas pa na bagong version to, yung Black Elite, kaya yun. Medyo nahirapan mag-adjust sa pricing. So, hindi ko lang paano explain sa regarding sa vape shop. Kasi sa nagas, makain ako ng candy. Sa vape shop ko, napansin ko na meron talaga item o product na yun ang nagbibigay ng rolling. Ito yung nagbibigay buhay sa shop. Kaya mabilis sa kumita. Ito yung mabilis umikot yung pera. And syempre, hindi ibig sabihin na pag yun ang mataas yung demand is kailangan ng product na yun ay dapat doon na nakapokus yung laman ng vape shop. Kailangan mo rin magdagdag ng mga ibang stock, na ibang brand, kahit hindi siya ganun kataas yung demand. Pero kailangan nyo idagdag yun kasi nga pag dagdag siya sa extra income, kasi yun, hindi siya mabilis mailabas, pero kikita pa tayo kasi nga meron talaga customer na bibili doon. Okay? Nagdagdag ko ng mga ibang stock na hindi siya in demand, pero at least paano merong choice yung mga client na subukan ng ibang brand. Pero meron talaga tayong product na nagbibigay buhay sa shop para mabilis yung ikot ng pera, and kapag mabilis yung ikot ng pera, mabilis yung kitaan. Isa sa mga naging problema sa vape shop ay marami kami nagbebenta ng vape, kaya nagkakaroon ng price war. Pero ako minsan sumasabay lang ako kung ano yung presyo nila, hindi ko siya binabahan kasi alam ko sa sarili ko na pag nagkaubusan ng stock, lalo yung mga stock na in demand, ay malaking chance na bibili pa rin sa akin kasi nga wala na sila makuha ng product. Pero ngayon napansin ko na mahina naman yung bentahan ngayon. Hindi ko alam kung dahil ba maraming vape shop or baka marami na rin yung nagtitipid or hindi na masyadong gumagamit ng vape kasi nga sa panahon ngayon, crisis na talaga ngayon. Okay, so yun lang. Ano yung i-update ko naman is yung sabon station.
Sa sabon station, napansin ko na medyo mahina yung benta niya. Super hina talaga. Kahit nasa area ko ng maraming tao, maraming mga bahay-bahay. So napansin ko na mas prepared pa nila bumili ng tag 5 to 7 pesos na sachet na product. Gaya ng aking product na dishwashing. Na 1 liter ay mura lang, nasa 30 plus lang. Pero mas binibili pa nila yung product na nasa sachet. So hindi ko na anong reason. Parang feeling nila siguro na hindi pa rin sila nagakamura sa isang 1 liter na dishwashing na product kumpara sa sachet lang, nasa worth of 70 pesos. Baka nabibigatan sila. So yun napansin ko na ewan ko bakit ganun. Parang ang hina talaga ng benta ng sabon product doon sa area. Supposed to be na dapat malakas kasi nga yan yung product na hindi siya wants kundi necessity o kinakailangan talaga, needs ng isang bahay na magkaroon ng mga product ng sabon like dishwashing, pati na rin yung mga sabon product panglaba. So yun, so mahina siya, pero okay lang, di ko siya tinatanggal kasi nga dagdag income din yun. Meron pa rin talagang intended na customer na bibili doon. Balik ngayon, sunod naman yung aking Pisonet. So yung sa Pisonet naman, kung kumikita naman siya, nakakabayad siya ng rent, pati na rin ng kuryente. Medyo talo lang ako sa kuryente kasi nga ang taas ng pato ng mayari dun sa kuryente. Yung 1 kilowatts ay basta yung original price ng 1 kilowatts sa kuryente ay may patong sila na 10 pesos. Dahil Pisonet yan, alam natin na may kataasan ng kain ng kuryente. Pero meron tayong mga apps na nilagay doon para makatipid tayo ng kuryente sa aking Pisonet. Yun lang, kumikita yung Pisonet, lalo na yung during bakasyon. Maraming gumagamit ng computer. 6 lang yung computer ko, tapos 10 pesos per 1 hour. Kumikita naman siya, nakakabayad ng kuryente. Pero sad to say, yun lang, mabigat talaga sa akin yung pagbayad ng kuryente. Pero wala akong choice kasi nga nakikabit lang sa kanila. Sila lang yung pwede mag-provide sa akin ng kuryente doon sa aking pwesto. Ngayon, back to school na. Medyo humihina ang aking Pisonet kasi may klase na. And napansin ko na maraming naglalaro pag walang klase, pati Sunday, holiday. Yun. Pag may pasok, wala talaga customers. Expected ko na itong buwan ay possible na may na. Sana, kung ano yung makolekta ko ngayon is kaya pa rin magbayad ng rent o kuryente. Kasi kung di tayo makabayad ng kasi kung sakali yung kinita natin ay mapunta lang sa kuryente, pati renta, pero walang matira para sa atin, para mabawi natin ang ROI natin, ay kailangan natin magpalit ng business. Ang tanong guys, sa Pisonet, kung bakit patok pa rin hanggang ngayon, kasi una, maraming mga bata na wala silang cellphone, Android phone na mamahalin. Kasi ibang magulang ay mas prepared na magtipid. So mayroong mga games na galing sa cellphone na gusto nila laruin, na pwede laruin sa PC. Kaya yung iba naglalaro ng PC kahit wala sa cellphone, nalalaro nila yung games na gusto nila, gaya ng Mobile Legends, Roblox, Crossfire. So yun. Tapos mayroong mga estudyante na mas prepared na gamit yung PC kung magsisearch sila ng assignment. Kasi mas sanay sila gumamit ng PC kaysa Android phone. So yun, nakita ko na bakit hanggang ngayon ay patok pa rin yung Pisonet. Pero yun lang problema natin. Pag may klase, may hina talaga siya. Pero pag Saturday, Sunday, weekends or holiday, medyo malakas siya kasi nga wala silang pasok. Okay. Palikas, marami ko gusto ituro and marami ko nakita na bagong update sa mundo ng PisWiFi. Kaso di ako updated kasi yun nga, busy talaga ako. Don't worry guys, no? Sa next update, babalik ako sa pagtuturo ng PisWiFi or any business na pwede natin gawing kabuhayan or dagdag income. I-share ko lang yung mga na-experience ko. At least kayo, pagka magustuhan nyo, is pwede nyo gayahin. Okay? Hanggang ito lang guys, no? Thank you for watching.